Ang video na ito ay layuning magbigay ng kaalaman sa mga manonood tungkol sa mga totoong pangyayari sa buhay, ugali ng tao, at mahahalagang aral na maaari nating mapulot sa mga ganitong sitwasyon. Sa kwentong ito, tatalakayin natin ang isang umano'y investment scam na umabot sa halos 100 milyong piso. Isang kaso na hindi lang tungkol sa nawawalang pera, kundi tungkol din sa tiwala, pag-asa, at mga desisyong nagdulot ng matinding epekto sa maraming pamilya. Kung paano ba nagsimula yung kanilang pag-invest dito sa kumpanyang ito at sa paanong paraan? 2015 po nakilala ko po sila ng October. Noong una po nag-invest lang ako ng 200K. 200,000? Yes po. Okay. Paano mo sila nakilala? At sino doon ang nakilala mo? Yung isa po na nag-invest din sa kanila ng pangalan ay Cecil po. Kanino mo binigay yung pera? Doon po sa mismong may-ari. Ang O, pangalan ng may-ari construction. ay? Leonor po Cais, saka William po Cais po. Kailan mo huling nakausap si William at si Leonor? Si Miss Leonor po nakausap ko January 27 yung last. Yung last. At Yes ano po. naman ang naging ng pag-uusap ninyo? Magbabalik ng pera? Nireset niya nung December 26 na pag-usap po namin. Kasi yung cheque po namin is dated December 31, 2025. Okay. So may pinangahawakan kayo ng Yes mga po. cheque. Mayroon po. I am assuming na lahat kayo, meron kayong mga binigay ng mga cheque sa inyo para maisoli yung parang pinaka-principal na Yes po. ng amount na Yes ano nyo. po. Simula 2015 hanggang kailan ang pag-invest 2020 mo? po, nakakapagbigay naman po sila Hanggang ng 2020? Yes po. Bago mag-pandemic? Yes po. Pandemic ng ang last po na 2020 March. March ng 2020. Yes So tama-tama, nung nag-lockdown, Wala na po. Opo. After March 2020, meron pa ba sa inyong nakatanggap ng interest? Wala na. Actually po, hindi na interest yung natanggap namin kasi nagbibigay naman po sila pa konti-konti. So ito na yung parang principal. Binabalik na lang yes sana po, yung yes principal. po. Opo. Ang pagkakamali po kasi namin, yung kinikita namin, dinadagdag namin. Ay naku, nagigisa sa sariling mantika. Yun Sherry. po. Magkano lahat-lahat ang principal mo? Ang Kung pati yung principal po niro-roll mo. namin ay 7M. 7 million, sa'yo lang yun. Yes po. Ikaw lang yun. 4.3 million po. Hindi yan isang bagsak lang. Bali, 2 beses po nagbigay. Ikaw? Bali, June and August po. I'm speaking on behalf of my family. Oo. Ang mother-in-law ko po ay nandito po sa likod niyong senior. And then yung sister-in-law ko po na OFW. Okay, so bali sa inyong tatlo, naka 4.3 kayo. Apo. Parang ganon. Bali, 2 beses po yun. June 2019 and August 2019 po yun. June, nagbigay ka. July, may natanggap kang interest? Nagbibigay naman po ng 4% July, on monthly po. August, Opo. September. Opo. Pero natigil na nung March kasi pandemic na. Noon lang pong, opo, nagtigil na Paano po. mo naman nakilala sila? Bakit ka nagbigay? Bali At po, saka ang laki, agad. yung husband po ni Ma'am Joanne Okay. is co-worker po ng asawa ko sa Middle East. Husband mo. Yes po. Apo. Magkatrabaho po yung asawa naming dalawa. Tapos, yun nga po, sa hearsay na okay yung company na nagbibigay ng ganito. Is this covered by some kind of an agreement? Yes po. Mayroon naman Anong po. tawag dun sa agreement Loan ninyo? agreement po. So, loan agreement, ibig sabihin may pera sila na inano sa Niloan. inyo, na Yes nilon. po, yes Tapos po. covered by mga cheque. Yes po, may cheque. 7 million, 4 million, 5.2. Lahat yan, diretsyo ninyong binigay doon sa Zakra. Ano po, dumaan Kay Ma'am po sa Joanne account po. ko. Dumaan po Sa'yo. sa account Pero ko. in-acknowledge ni Zakra. Yes po, yes po. Magandang hapon po, Sir Kelvin. Yes ma'am, magandang hapon po. Merong bouncing checks Yeah. involved dito. Ano po ba ang magandang proseso dito? Kung maaari po, mangyari lamang po na magtungo na lang sila ma'am dito sa yung mga biktima po dito sa tanggapan namin sa CIDG office na matatagpuan po sa San Vicente Lim sa Calamba City, Laguna. Okay. Upang makausap po namin sila ma'am at nang sa gayon ay makuna namin sila ng Statement. salaysay at makita po namin yung mga dokumento na pinangahawakan nila like contract agreement, etc.
May pro forma ba kayo nito, Sir Kelvin? Wala, ano? Kasi iba-ibang kwento di ba? Meron naman po kami mga ongoing ma'am na hawak po na na-file na kaso na katulad po niyan, kamukha niya mga investment scam. Oo. At gagawa din po kami ma'am ng mga hakbang katulad ng pag-verify po sa mga Yun. authorizing agency, confirming whether they are authorized to solicit investments from the public or to promise high returns or interest. Ito bang Zakra? Meron ng ibang nagreklamo dyan sa inyo against Zakra Industrial? Ngayon ko pa lang po siya na ano. Okay. Kano ang naihulog mo Bali na? kay Joanne po ako nagbigay ng pera. Sa accumulative po yun, umabot po ng 2.9. Ngayon, Pera mo lang ba yun o meron mga pa po rin kapatid? meron po akong kasamahan na nag-trust din sa akin kasi hindi, Nahikayat din. opo, yun, 2.9, hindi ko na po rin matandaan kung kailan. Basta ang pinangahawakan ko po, yung cheque, nag-issue po sa akin si Joanne, through Joanne, 2.9 Sandali million lang. pesos. Check mo? Yes po. Opo, Yan po yung pagkakamali ko Yung po. mga nakasangay po kay Joanne, nakapangalan po sa kanya. Siya Lahat lahat. po yan. Lahat po sila na 15. So ikaw ang Check it. kakasuhan nila? Yes po. Kaya siya po ay sinama namin dito. Po, Joanne, paano natin mapapatunayan na may transaksyon ka kay Zakra? Ay, ito pong contract po. Mayroon Pero pa sandali, akong- kaninong kontrata yan? Ikaw at saka kay Zakra? Yes po. Kayo, wala kayong kontrata kay Zakra. Ang kontrata nyo kay Joanne. Yes po. Lahat ng cheque po namin is si ang nag-issue. Sinong pumirma nito? Yung mag-asawa po, Sakra. So si Zakra, tapos, John, ikaw, sa'yo to sa'yo lahat ito Yes po, sa akin po lahat. Ikaw ang liable dito. So ang salaysay ninyo actually is against John. Yung cheque po na kay Joanne, Sakra po yung nag-issue. Parang, Okay. chain. Okay, so ibig sabihin, yung cheque na binibigay ni John, hindi niya cheque ni Zakra. Yes po. Hindi ka signatory dyan sa cheque na yan. Hindi po. Sige. Yung cheque po na na-issue ni Zakra is nakapangalan po kay Miss Joanne. Then, kapag ka po nag-good yung check, yun po, mag-i-issue si Joanne ng personal check niya sa bawat investor po. So, ang invest po namin, lahat manggagaling sa naging proceeds nung cheque ni Zakra to Joanne. Ito, tumalbog ito lahat. Yes po, tumalbog po. May isa lang po dyan na hindi tumalbog. Yung sinabi ko nga po kanina na hindi tinanggap dahil kulang po ng word. Sir Kelvin, we actually have the main of yung pinaka dapat na accused based on kung sa kanila lang Sir Kelvin, yung dito sa mga nagreklamo. Pero para siyang domino no? Kasi Opo, ma'am. nanggaling kay Zakra yung dapat. How do we go about this po, Sir Kelvin? Still, they're all complainants, tama ba? I-assess din po namin kapag nandito na sila kung sino po yung magiging respondents natin or pwede natin maging witness po sa pagpo-file nila dun sa nire-reklamo po nila. Nakausap ko po sila, text message lang po. Pero sa personal, hindi po. Pero meron pa silang mga projects. Mayroon po kasi galing po kami ni Cesar nung February po doon. Okay. Pinapasok naman po kami sa loob. Ng opisina nila. Operating naman po. Operating Iba po yung project. yung pong company kasi doon po ginagawa yung lahat ng project dahil ang kanila pong Staging area yun. project is piping and water tank. Okay. So mayroon naman po nagtatrabahong mga employee. So Okay. nakita naman po namin na operating ang company. Kailan sila nagsimulang pumalya sa'yo? Nagsimula po ng 2020 March, palyado na po. Hindi na po talaga sila nagbibigay pero nakikipag-usap naman. Okay. Nagbibigay sila pa konti-konti. So, ibig sabihin, kailan ka rin pumalya sa kanila? Doon din. Doon din po. Po. Okay. Sino ang pinakahuling nagbigay? Yung 2019 ba? 2020 po, mayroon pa po. 2020 ng, actually, March mayroon pa nagbigay. Tinanggap pa po nila. Bago mag-pandemic. March 16 nag-lockdown po. May kinuha pa po silang March 24. 24 ba 23? Yun po yung kasamahan namin na taga Middle East po. Nag-invest po Magkano ng 2 million po. March po yan, tapos nag-lockdown. Bali, alam naman po natin ngayon yung nangyayari sa Middle East. Yun po yung nire-request po nila na maibalik po yung hard-earned money dahil yun pong 2 million is niloan din po nila. Technically, ang nirereklamo nyo si Joan. Yes po. Tanggap mo naman yun. Yes po.
Kasama ng aking mga kasama na 15 po dito, nananawagan po kami kay Sis Leonor at si Bro William na makipag-coordinate sa amin kung ano man po yung dapat nilang, yung obligasyon po nila ay maibalik po sa mga tao. Yun po yung gusto ko pong malaman nila. Maiparating sa kanila na yung obligasyon nila is harapin po nila. Nagsimula ang lahat sa isang alok na tila napakaganda. Noong taong 2015, may mga unang taong sumubok magbigay ng puhunan sa kumpanyang ito. Ayon sa salaysay ng isa sa mga nagreklamo, nagsimula lamang siya sa halagang 200,000 piso. Sa una, maayos ang lahat. May kasulatan, may kasunduan, may tseke, at may naibibigay pang tubo. Dahil dito, naniwala ang marami na maayos at ligtas ang kanilang inilalabas na pera. Habang tumatagal, lumalaki rin ang perang inilalabas ng mga namuhunan. Ang iba ay nagdagdag pa ng puhunan dahil sa nakikita nilang kita. May isang pamilya na umabot sa mahigit 4 milyong piso ang naibigay. Ang iba naman ay gumamit ng ipon, inutang na pera, at perang galing sa trabaho sa ibang bansa. Marami ang naniwala dahil umaasa silang mapapabuti ang buhay nila at ng kanilang pamilya. Ngunit habang lumalaki ang kanilang inilalabas na pera, unti-unti ring lumalaki ang panganib na hindi nila napapansin. Dito natin makikita kung gaano kalakas ang epekto ng tiwala. Kadalasan, ang ganitong panluloko ay hindi nagsisimula sa hindi kilala. Madalas, may kakilala na nagpakilala sa negosyo. Maaring kaibigan, kamag-anak, katrabaho o kababayan. Dahil may tiwala ka sa taong nagdala sa iyo roon, mas mabilis kang maniniwala. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nahuhulog sa ganitong bitag. Hindi dahil kulang sila sa talino, kundi dahil umasa sila sa taong akala nila ay mapagkakatiwalaan. Sa simula, may mga naibibigay pang tubo. Ito ang lalong nagpalakas ng loob ng mga tao. Kapag may natanggap kang unang kita, iisipin mong tama ang naging pasiya mo. Sa kasong ito, may mga nagsabi na imbes na kunin nila ang kinita, idinagdag pa nila ito sa puhunan. Ito ang madalas na nangyayari sa mga ganitong kalagayan. Kapag may unang biyaya, mas lalo kang naiingganyo na magdagdag pa. Ang pakiramdam mo ay lumalago ang iyong pera. Kaya nawawala ang takot at pagdududa. Ngunit dumating ang panahon na nagsimulang humina ang takbo ng sistema. Ayon sa mga salaysay, nagsimula ang problema noong panahon ng sakit na kumalat sa buong mundo. Unti-unti nang huminto ang pagbabalik ng pera. May mga pangakong babayaran sa takdang araw, ngunit hindi natupad. Marami sa kanila ang may hawak na mga tseke bilang panghahawakan. Umaasa silang iyon ang magiging daan para maibalik ang kanilang puhunan. Ngunit nang dumating ang oras ng pagkuha ng pera sa bangko, marami sa mga tseke ang tumalbog. Sa puntong ito, saka lamang lubos na nakita ng marami ang bigat ng kanilang kalagayan. Maraming tao ang nahirapang tanggapin ang nangyari dahil malaki na ang kanilang nailabas. Kapag milyon na ang nawala sa iyo, hindi madaling sabihin sa sarili mong naloko ka. Kaya ang iba ay patuloy pa rin umasa. Umaasa silang baka sa susunod na buwan ay mabayaran din. Umaasa silang baka may paraan pa para maibalik ang lahat. Ngunit habang
tumatagal ang paghihintay, lalo lamang lumalaki ang sakit at pangamba. Sa usaping batas, may ilang mahalagang bagay na dapat malaman ng mga manonood. Kapag may taong nangalap ng pera gamit ang pangakong kikita ito, ngunit hindi naman pala kayang tuparin, maaari itong pumasok sa kasong panloloko o estafa. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, may pananagutan ng sinumang manlinlang para makakuha ng pera ng iba. Bukod dito, kapag nagbigay ng tseke na walang sapat na laman ng bangko, maaari ring magkaroon ng kaso sa ilalim ng batas laban sa tumalbog na tseke. Sa salaysay ng mga biktima, malinaw na maraming tseke ang hindi napakinabangan dahil tumalbog ang mga ito. Mahalaga ring tandaan na kung nangalap ng puhunan mula sa maraming tao nang walang sapat na pahintulot, mula sa kinauukulang tanggapan, maaari rin itong ituring na labag sa batas. Hindi sapat na may opisina, may proyekto, o may kasulatan. Hindi rin sapat na may magandang salita at magaling makipag-usap. Ang tunay na batayan ay kung legal ba ang ginagawa at kung may sapat bang katibayan na ligtas ang perang ibinibigay ng mga tao. Ngunit higit sa pera at batas, ang mas mabigat na nawala rito ay tiwala. Sa mga ganitong pangyayari, hindi lang ipon ang nawawala. Nawawala rin ang kapanatagan ng isip, nasasaktan ang samahan ng pamilya, nasusubok ang pagkakaibigan. May mga taong nasisisi kahit sila man ay nadamay lamang dahil naniwala rin. At sa huli, ang sugat na iniiwan ng ganitong pangyayari ay hindi basta-basta naghihilom. Ang pinakamahalagang aral dito ay ito: huwag basta magtiwala kahit kakilala mo pa ang nag-aalok. Kapag usapang pera, lalo na kung malaking halaga, kailangan ng masusing pag-iingat, magtanong, magsaliksik. Tiyaking may pahintulot at malinaw ang pinapasok mo. Kapag napakaganda ng pangako, dapat mas lalo ka mag-isip. Hindi lahat ng mukhang pagkakataon ay tunay na pag-asa. Tandaan mo ito: ang maling pasiya sa pera ay hindi lang sumisira sa bulsa. Minsan, sinisira rin ito ang pangarap, tiwala at kinabukasan ng buong pamilya. Kaya bago ka maniwala sa matatamis na pangako, huminto ka muna at mag-isip. Dahil sa tunay na buhay, ang panloloko ay hindi laging halata sa simula. Minsan, dumarating ito sa anyo ng taong akala mo ay mapagkakatiwalaan.